My fiancé slept with my sister, heartbroken and devastated. I can't move on. 7 years na kami ng fiancé ko, tawagin natin siyang Jake. Hindi ko alam ang buhay na wala siya. Nakilala ko siya sa unibersidad, nanatili kaming magkasama pagkatapos ng graduation, at lumipat sa isang flat na binili namin ng magkasama 2 taon na ang nakakaraan. Nag-propose siya last summer and we were set to wed in July 2017. Kakaunti lang ang naging problema namin hanggang ngayon. Ang aking kapatid na babae, tawagin natin siyang Sara, ay isang lubhang pabago-bagong tao. Sa aking paglaki, lubos ko siyang minahal, ngunit marami siyang personal na issue na nagpagulo sa aming buhay tahanan. Ang kanyang pagkabata ay ibang-iba sa akin. Ang aking mga magulang ay may napakakaunting pera, sila ay nasa bingit ng isang diborsyo. Ang aking ama ay pisikal na marahas sa ilang mga pagkakataon. Bagamat bumuti ng husto ang mga bagay sa mga taon pagkatapos kong ipanganak, marami siyang problema na nagmumula rito. Ang aking mga magulang ay nakadama ng maraming pagkakasala tungkol sa pagpapalaki ni Sara, at dati ay hinahayaan siyang makatakas sa ilang nakakagulat na pag-ugali. Si Sara ay may parehong kasintahan hanggang sa natatandaan ko, nag-date sila mula noong sila ay 16 na, at ang kanilang relasyon ay nakakalason. Nakaugalian nilang naghiwalay at nagkabalikan. Kapag sila ay mabuti, sila ay baliw sa pag-ibig. Ngunit mas madalas kaysa sa hindi, magkakaroon siya ng mga nakakabaliw na argumento, minsan ay pisikal, sa kanya pagkatapos ay ilabas ang kanyang mga pagkabigo at kawalan ng pag-asa sa aking sarili at sa aking mga magulang. Naalala ko na gumugol ako ng maraming gabi na nakahiga sa tabi niya sa kama habang siya ay umiiyak ng napakalakas kaya nauuhaw siya. Pagkatapos ng kanilang pagtatalo, ibinabato niya ang mga plato at baso sa dingding, sasampalin ang sarili. Minsan sinasaktan niya rin ako at ang mga magulang ko. Para siyang isang droga sa kanya, at siya ay emosyonal na bansot at hindi alam kung paano makita ang anumang bagay na lampas sa kanilang relasyon. 2 buwan na ang nakakaraan, ang kanyang kasintahang lalaki ay nagpawalang bisa. Hindi ko alam kung ano ang nagbigay, ngunit pagkatapos ng halos 2 dekada na magkasama, sa wakas ay naging sapat na siya. Nag-book siya ng one-way ticket papunta sa ibang bansa, nagpalit ng numero, tinanggal ang lahat ng profile sa social media, at talagang nawala sa buhay ni Sara. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya ipapaliwanag kung ano ang sanhi nito, ngunit matagal na itong natapos. Ang sabihing nasaktan si Sara ay isang maliit na pahayag. Lumipat siya sa kanilang inuupahang apartment at tumira kasama ang aking mga magulang. Bibisitahin ko siya sa halos lahat ng araw pagkatapos ng trabaho, kung saan siya ay lumilipad sa pagitan ng paputok na galit sa halos katatonik na katahimikan, nakatitig sa dingding na may mga luhang dumadaloy sa kanyang mukha. Sa isang punto, lahat kami ay labis na nag-aalala na baka siya ay seryosong makapinsala sa kanyang sarili at inayos para sa kanya na magpatingin sa isang therapist, isang bagay na iminungkahi ko sa loob ng maraming taon. Siyempre, nag-back out siya ilang araw bago ang kanyang appointment at walang mga kahihinatnan. Siya ay, pagkatapos ng lahat, isang matandang babae. Hindi pa rin nagbabago ang emosyon niya sa buong panahong nakilala ko siya at kumikilos pa rin na parang teenager. 2 araw ang nakalipas. Pinuntahan ko si Sara na nakahiga sa kanyang madilim na silid. Pinapasok ko ang aking sarili at sinubukang kausapin siya na sinasabi sa kanya ang tungkol sa araw ko sa trabaho. Agad siyang sumabog, sinisigawan ako, inihagis ang kanyang mga unan sa buong silid, umiiyak na hindi mapigilan. Sinabi niya sa akin na ang buhay ay hindi patas. Na nasa akin na ang lahat at naiwan siyang mag-isa para mabulok. Na lahat ng mali sa buhay niya ay dahil masama siyang tao. Sinaktan niya ang boyfriend niya, pinalayas niya, sinira niya ang pamilya namin, niloko niya si Jake, at hindi man lang na guilty noon. Akala ko noong una ay mali ang narinig ko sa kanya, ngunit muli niyang sinabi yon. Parang binuhusan niya ako ng isang balde ng tubig na yelo. Tahimik akong umalis, nanginginig. Pag-uwi ko, nandun si Jake at nanonood ng TV, iyon ang lumabas sa bibig ko nang makita ko siya, at nakikita ko sa mga mata niya na totoo. Nasiraan siya, at sinabi sa akin na nangyari ito 3 taon na ang nakakaraan. Si Sara ay nagkaroon ng isa pang nagliliyab na hanay sa kanyang kasintahan at nagpa siyang magmaneho papunta sa paghahanap sa akin ni Jake.
Ako ay nasa aming mga magulang noong panahong iyon at sinubukan ni Jake na patahimikin si Sarah. Inaalon niya siya habang humihikbi ito sa kanyang mga bisig, at isang bagay ang humantong sa isa pa. Nagtalik sila. Nag-impake ako ng isang magdamag na bag habang sinusundan niya ako mula sa silid hanggang sa silid, humihikbi at sinasabi sa akin na ito ang pinakamasamang pagkakamali sa kanyang buhay, na wala pa rin siyang ideya kung paano ito nangyari. Na hindi kapani-paniwalang nagigilty siya nang matapos ito, na parang hindi ito totoo. Iniwan ko siya sa may pintuan na nagmamakaawa na huwag akong umalis. Nag-check-in ako sa isang hotel at pinatay ko ang aking telepono. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, kung sino ang sasabihin, kung saan magsisimula. Nasusuka ako, parang masamang panaginip. Parang napunit ang puso ko sa 1,000,000 piraso. Sa lahat ng kasalanan ni Sarah, mahal ko siya higit sa lahat. Ito ang dalawang tao na higit sa akin kaysa sa sinumang tao sa mundo. Paano ako mag-move on dito? Para akong nasa bula. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Ang tanging ginagawa ko ay umiyak at matulog sa kwartong ito. Isang tao mangyaring tulungan akong maunawaan ito. Ang aking pabago-bagong kapatid na babae ay kamakailan ay nakipaghiwalay pagkatapos ng 16 na taong relasyon sa kanyang mahal sa buhay. Siya ay malubhang nalulumbay at halos catatonic. I went to visit her one day only for her to explode and tell me she slept with my fiancé 3 years ago. Inamin niya na totoo at ako hindi.